Magtatanghali na nang dumating kami ni Marcos dito sa Candelaria, Quezon sa barangay ng Evangelista, Celeste Katapang. Isang liblib na baryo kung saan payak na namumuhay ang mga mamamayan. Simple lang pamumuhay ng mamamayan dito pagsasaka at pangingisda lang ang kanilang pinagkakakitaan. Mabuti na lamang may nakausap na tao. Sila Boss Kiray para sa aming tutuluyan. Pagdating namin sa aming kubo ni Marcos ay nilapag lang namin ang aming mga dala at nag-ikot-ikot sa paligid. Ang ganda ng lugar nila dito kahit simple lang, alaga ang lugar nila malinis at presko ang hangin. Napansin namin na ibang bahay dito ay solar ang gamit at ang iba ay wala tanging gasera lamang ang ginagamit nila. Siguro hindi pa kayang abutan ng linya ng kuryente ang lugar na ito dahil sa kakulangan sa pondo. Ganoon pa man ay masaya silang namumuhay dito at payapa sa liblib na lugar na ito. Mamayang gabi kami kikilos ni Marcos para pasukin ang hideout ng sindikato sa loob ng kagubatan na karugtong ng isla. Doon nila dinadaan lahat ng droga na binibenta at mga babae at kabataan na binibenta nila sa sindikato ayon sa source ni Boss Kiray. Habang naglalakad kami ni Marcos ay magkahawak kamay kami. Nakita namin ang isang alin na namimitas ng gulay. Napaganda ng kanyang gulay sariwang-sariwa dahil kapipitas lang neto. Nakita din namin ang bata na nasa gilid ng ale, nagkatinginan kami ni Marcos dahil alam ko napansin niya din na parang nagugutom na ang bata dahil panaihimas nito sa tiyan. Naawa ako sa kalagayan ng bata dahil bukod sa payat ito mukhang kulang ito sa sustansya. Kaya minabuti namin na bilhin na lang lahat ng pinitas ng gulay ng ale. Ate, binibenta niyo po ba yung gulay? Tanong ko sa ale. Ineng, wala kasi kaming pambiling bigas kagabi pa kami hindi nakakain ng maayos. Tanging kamote lang ang nilaga ko para may makain ang anak ko. Sagot ng ale. Bilhin na lang po namin ang gulay nyo ate para makauwi na din kayo at makabili ka ng kailangan nyo. Ani ko muli kaya ate. Salamat ineng, mukhang dayo kayo dito ah. Saan ba kayo galing? Tanong ng ale. Taga Maynila po kami, bagong kasal lang po kami. Namamasyal lang po kami sa isang malapit na kamag-anak dyan lang po o. Kanila Tata Ambo kung kilala niyo po. Dyan po kami nanunuluyan, kapag po may pinitas kayong prutas o gulay maari niyo ba kaming dalhan habang andito kami? Tanong ko kay ate. Lumiwanag ang mukha niya nang sabihin ko na dalhan kami ng gulay at prutas. Alam ko na kailangan ni ate ng pera kaya kahit sa ganitong paraan makatulong ako sa kanya. Salamat ineng, malaking tulong sa amin ng anak ko ito ang pagbebenta ng gulay sa inyo. Hulog kayo ng poong may kapal sa amin. Pasasalamat ni ate. Pwede ba magtanong ate, wika ni Marcos? Ano yon utoy? Sagot ni ate kay Marcos. Yung daan po dyan sa masukal na kagubatan, karugtong po ba niyan ay sa kabilang isla? Tanong muli ni Marcos. Utoy, pero delikado pumasok dyan may mga bandido sa loob ng kagubatan. Takot ang mga tao pumunta dyan dahil hindi na nakakalabas ng buhay. At saka maingay daw dyan paggabi hindi din namin alam. Sa takot namin na mapag-initan hindi na kami nag-uusisa at pumupunta dyan. Paliwanag ni ate. Salamat ate, basta ate yung gulay at prutas kapag meron ka doon lang kami kanila Tata Ambo. Wika ni Marcos bago kami magpaalam. Bumalik na kami ni Marcos sa aming kubo dala ang binili naming gulay at saging kay ate. Ibinigay namin sa pamilya ni Tata Ambo ang binili namin dahil hindi naman namin yon maubos. Mahal, mabuti na lang talaga nakapamili tayo ng mga ilang pagkain natin. Ang hirap pala humanap ng bibilhan dito ng pagkain. Kailangan pa natin pumunta sa kabisera para makabili. Wika ko kay Marcos. Maghanda ka mamaya mahal, kailangan maging maingat tayo sa pagmanman sa lugar base sa sinabi ni ate mukhang may kahinahinala sa loob ng kagubatan. Sagot sa akin ni Marcos. Isang pagtango ang sinagot ko sa kanya. Pagsapit ng gabi ay naghahanda na kami ni Marcos para sa pagpasok sa kagubatan. Mabuti na lamang at ilan lang ang gumagamit ng solar sa lugar, kaya hindi masyadong pansinin kung makikita kami. Suot namin ay isang overall black suit at may bonnet din ang aming mukha para matakpan ang aming itsura. Nakasukbit din ang isang Swiss knife at ang 45 caliber na baril ko sa aking biwang. Kung magka-emergency man ay magagamit ko ito kung kinakailangan. Si Marcos naman ay naka-leather jacket at tulad ko ay nakabonet din siya.
Sukbit niya din ang kanyang armas na natatakpan ng kanyang leather jacket. Maingat ang bawat galaw at kilos namin sa pagpasok sa masukal na kagubatan. Masyadong madilim at hindi min kabisado ang paikot-ikot dito, ganoon paman, may dala kaming mga panali para maging palatandaan namin sa aming dinadaanan dahil hindi pa namin kabisado ang naghihintay sa amin sa loob. Hanggang sa makarating kami sa parteng kuweba na may malaking puno at dalawang naglalakihang bato. Maingat na umakyat kami ni Marcos sa naglalakihang bato. Kitang-kita namin sa taas mula sa likod na bahagi ng mga bato na mailiwanag na nagkakasiyahan ang mga armadong lalaki habang may tatlong kababaihan na pilit na pinasasayaw sa gitna nila. Umiiyak ang mga kababaihan dahil sa pinagagawa sa kanila. Tantya ko ay bata pa ang mga ito, nasa edad 15 hanggang 16, pero dumanas na agad ng ganitong kalupitan. Nagulat ako nang makita ko na pumunta ang isang lalaki sa tatlong babae at marahans itong hinubaran. Awang-awa ako sa kalagayan nila dahil sinasamantala ang kanilang kabataan. Napansin ko si Marcos na kuyom ang kamao dahil nararamdaman ko, hawak ko ang kanyang kamay. Ramdam ko ang panginginig nito dahil sa matinding galit na nararamdaman. Gustuhin man namin silang tulungan, ngunit wala kaming magawa dahil hindi namin kabisado ang lugar na ito. Hanggang sa tuluyan ng palibutan ng mga kalalakihan ang mga babae at kanya-kanyang kuha sa mga ito para gawa ng kahalayan. Hindi ko kinaya ang nakita ko dahil sa matinding awa. Ito ang kauna-unahang misyon ko na nakasaksi ako ng ganitong pangyayari. Gustuhin man ni Marcos na gumawa ng aksyon, alam ko na hindi maari dahil ayaw namin makatunog ang kalaban namin at maging dahilan pa ito para umalis sila sa lugar at maging alerto. Dahil sa nakita namin at hindi namin kinaya ang mga kahayupang ginagawa nila sa mga batang babae ay umalis na kami. Unti-unti naming inalis ang mga palatandaan na tali sa mga puno para hindi nila mahalata na may napasok sa kagubatan. Tahimik lamang si Marcos nang makarating kami sa aming kubo. Alam ko ang nararamdaman niya. Matinding galit din ang nararamdaman ko. Iniisip ko si Marie na paano kung danasin niya din ang mga ganitong bagay, baka hindi ko kayanin at tuluyan akong bumigay kahit na ikapahamak ko pa para mailigtas ko lang ang kapatid ko. Andito ako ngayon sa labas ng kubo na tinutuluyan namin ni Marian. Hindi pa din maalis sa isipan ko ang nangyari kagabi sa pagmamanman namin. Gusto kong sumabog sa galit dahil sa nakita kong kawalang hiyaan ng mga armadong lalaki na yon sa ginagawa nila sa mga kabataang babae. Kung hindi ko lang isinaalang-alang ang misyon na ito na kasama si Marian ay sumugod ako mag-isa. Ngunit dahil kasama ko ang mahal ko ay kinontrol ko ang sarili ko. Isa pa, alam ko na ikapapahamak namin ang mangyayari kung magiging padalus-dalus ako kagabi sa desisyon. Napansin ko si Tata Ambo na palapit sa akin na may dalang kape at saging na nilaga na may kasamang nilagang kamote. Nakangiti siyang lumapit sa akin at binigay ang kapeng hawak niya at ang saging na nilaga at kamote. "Asan ang asawa mo, Utoy?" tanong ni Tata Ambo. "Tata, tulog pa po sa loob, masyado pa maaga para gisingin ko siya. Isa pa ho, maaga talaga ako nagigising at hirap na bumalik sa pagtulog kaya dito ko na lang naisipang tumambay sa labas ng kubo." Sagot ko kay Tata Ambo. "Bago sumikat ang araw, subukan niyong mag-asawa ang pumunta sa tabing dagat, paniguradong magugustuhan ng asawa mo doon. Bagsakan tuwing umaga ng lahat ng huli ng mangingisda, makakita kayo doon ng iba't ibang klase ng isda na tiyak kong maiibigan nyo. Madami ding mga seafoods doon na tinda at sariwang-sariwa." Wika muli ni Tatay Ambo. "Salamat, Tay. Sige po, mamaya ay gigisingin ko ang asawa ko at pupunta kami sa tabing dagat. Panigurado nga pong matutuwa yon dahil mahilig po siya sa seafoods." Ani ko kay Tata Ambo. Matapos namin mag-usap ni Tata Ambo ay nagpaalam na siya dahil maaga daw siya sa palayan para isaka ang mga palay na pwede na. Niyaya niya din ako na kung may oras ako ay puntahan ko daw siya doon para makita ko kung paano magsaka at kung ano-ano ang ginagawa ni ibang tao sa lugar nila. Pumasok ako sa loob ng kubo namin ni Marian. Mahimbing pa din itong natutulog, malamig kasi dito sa probinsya at sariwa ang hangin. Ginising ko siya ng aking mga halik. Tuwing nakikita ko ang mahal ko, lagi ako nagkakaroon ng kapanatagan. Alam ko na kapag kasama ko siya ay walang kapantay na saya ang laging hatid nito sa akin. "Mahal, gising na. Punta tayo sa tabing dagat, madami daw mga isda at seafoods na nagbebenta doon sa dalampasigan galing sa mga bangkero. Puntahan natin para makapamili tayo ng pagkain natin. At maaga tayo mag-ikot-ikot para makabisado natin tong lugar." Wika ko sa kanya.
Mahal, 5 minute pa please. Inaantok pa ako mahal. Tugon sa akin ni Marian. Ganoon kapag hindi ka bumangon, tuluyan ka ng hindi babangon. Huwag mo ko subukan mahal. Gusto mo ata pasukan ng suman ang puto bongbong mo. Ani ko sa kanya. Mabilis pa sa 4:15 na nagmulat siya at mabilis na bumangon at nag-ayos sa sarili niya bago kami lumabas sa aming kubo. Takot pala siya mapasakan ng suman ang kanyang puto bongbong. Alam niya siguro na hindi ko siya titigilan kaya mabilis pa kay Flash ang dalaw niya. Habang naglalakad kami ay magkahawak kamay kami na binabaybay ang daan patungo sa dalampasigan. Naging malikot ang mata namin sa bawat daraanan namin. Maging ang mga tao ay palihim namin tinitigan kung may mga kahinahinalang mga kilos. Nang makarating kami sa dalampasigan, tuwang-tuwa ang mahal ko sa dami ng mga iba't ibang mga isda na nakikita niya. Wala man lang siyang kaarte-arte na hinawakan ito at nakikihalubilo sa mga tao sa isla. Isa sa mga bagay na gusto ko sa kanya. Kahit na lumaki siya sa marangyang buhay ay magaling siyang makisama at maawain sa mga taong dapat tulungan. Pagkatapos mag-enjoy ng mahal ko sa pamimili ng mga seafoods, ay naglakad pa kami sa dalampasigan para salubungin ang haring araw. Nakikipaglaro sa alon ang mahal ko. Tuwang-tuwa ako na pinagmamasdan siyang nakikipaghabulan sa alon at nililipad ang kanyang mahabang buhok na sumasabay sa pagsayaw ng hangin. Pagkatapos namin sa dalampasigan ay dumiretso na kami sa aming kubo. Nakita namin ang asawa ni Tata Ambo na si Nana waling ibinigay ko sa kanya ang mga nabili naming seafoods at bahala na kako siya sa gusto niyang luto. Sinabi ko sa kanya na bigyan na lang kami pag-uwi namin dahil pupunta kami sa sakahan nila Tata Ambo. Nang makarating kami sa sakahan nakita namin ang payak na pamumuhay ng bawat tao dito sa probinsya. Simple lang ang kanilang ginagawa, ngunit kita ko sa mga mata nila ang kasiyahan at kakontentuhan sa buhay. Tinawag kami ni Tata Ambo nang makita kami ni Marian, kasama ang ilang magsasaka, ay kumakain sila ng nilagang saging at kamote sa ilalim ng mangga. Pinuntahan namin ni Marian ang pwesto nila Tata Ambo para makijaming sa kanila. Utoy, halika dito ipakilala ko kayong mag-asawa sa mga kasamahan ko. Dahil sila ay tuwang-tuwa at may nadayo na taga Maynila sa aming lugar. Akala ata nila mga artista kayo. Ang ganda kasi ng asawa mo at ikaw ay magandang lalaki din, bagay na bagay kayong mag-asawa. Wika ni Tata Ambo. Ngumiti kaming mag-asawa at nagpakilala sa kanila. Tuwang-tuwa ang mahal ko nang isama siya ng mga babaeng asawa ng magsasaka para salansanin ang mga nagapas na palay. Habang ako naman ay niyaya nila Tata Ambo sa pag-araro at paggapas ng palay. Gulat na gulat sila na alam ko kung ano ang gagawin ko. Lingid sa kaalaman nila ay lumaki ako hasyenda kaya alam ko at may experience ako sa paggagapas ng palay. Dahil sa abala kami at tuwang-tuwa kami sa mga ginagawa namin, hindi na namin namalayan ang oras ay dumating si Nana waling dala ang mga ulam na pinaluto ko. Sinabi niya na dinala niya na lang daw dito ang mga pagkain para may kasabay kaming kumain ni Marian. Napakadaldal ng mahal ko habang kumakain kami, panay ang kwento niya sa bago niyang karanasan sa isla. Paminsan-minsan masarap din magkaroon ng bagong karanasan sa pamumuhay at pakikisama. Malalaman mo na mababait din ang mga tao sa paligid. Pagtapos namin sa nakakapagod na maghapon dahil sa pagtatrabaho sa bukid ay naging masayang experience naman ito sa amin na hindi namin makakalimutan ni Marian. Kahit na maliit na bagay lang ito para sa amin ay isang achievement naman namin itong matatawag dahil hindi kami sanay sa ganitong pamumuhay. Masaya kaming dalawa na natulog na nagkwentuhan pa ng ilang bagay sa aming bagong karanasan. Parehong naghahabol ang hininga sina Marian and Raven pagkatapos nilang magtago sa isang kuweba. Tumatakbo ang dalawa papalayo sa mga taong naghahabol sa kanila at inabot na sila ng dilim. Bumalik kasi sila sa loob ng kagubatan para magmasid at maglibot-libot. Kaso sa kasamang palad may nakakita sa kanilang mga armadong lalaki. Kaya humantong sila sa labanan at pagtakbo, mabuti na lamang ay nakabonet sila at hindi sila nakilala. Mabuti na lang at kabisado na nila ang daanan patungo sa dalawang bato na maisiwang papuntang kuweba na hindi mapapansin na isa itong lagusan papunta sa isang kuweba. Mabilis silang nakarating sa lagusan at doon na natili dahil nag-umpisa na din umulan, may mga patak na din na pailan-ilan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Marcos nang makita niyang hinuhubad ni Marian ang kanyang damit. Kinunutan lang siya ng noo ng dalaga. Pinagpawisan ako ng husto, ayaw kong matuyuan ng pawis ang katawan ko. Medyo malditang sagot nito.
Halata pa din ang inis sa boses ng dalaga. Draven looked at her with disbelief. Ano bang problema mo? Ayaw mo bang makita ang katawan ko? Puno ng confidence na usal ng dalaga. Lumingon sa kanya si Marcus na magkasalubong ang magkabilang kilay. Bakit? May dapat pa ba akong makita sa katawan mo? Pabalik na tanong nito sa dalaga. Marian just rolled her eyes and didn't tear aside to make conversation with Marcus. Alam nito na mabilis mapikon ang nobyo. Tak, ulan ata kanina ambon lang. Narinig nitong usal ng binata. Kaya lumingon si Marian sa labas ng kuweba at nakita niya ang madilim na paligid at may ilang patak na at bahagya pang kumukulog. We have to stay here. Walang ibang mas ligtas na lugar maliban dito. Seryosong saad ni Draven sa kanya. Hindi napigilang pagmasdan ni Marian ang lalaki nang makita niyang hinubad nito ang kanyang t-shirt. Stop staring, you might regret staring at me, mahal. Parang kulog na saad nito habang nakatalikod sa dalaga. Isang mapanuksong ngiti at gumuhit sa mga labi ng dalaga at humakbang siya papalapit sa binata. I'd love to be punished, mahal. Ellie, don't you tear-sigh me. Esan. Mapang-akit na bulong nito sa mismong tenga ng binata. At sa isang iglap lang ay mabilis na umikot si Marcus paharap sa kanya at siniil ang kanyang labi. Marian smirked in a satisfying way. Agad niyang ipinulupot ang kanyang braso sa liig ng binata at mas hinila niya ito papalapit sa kanya. Bawiin mo ang sinabi mo, habang kaya ko pang magpigil mahal, alam mong pagdating sayo, hindi ko mapigilan ang sarili ko. He warned her. Imbes na makinig ay hinubad ni Marian ang kanyang bra, dahilan para bumalandra ang mayayamang dibdib niya sa harap ni Marcus. Admit it, mahal. Marcus said growling. Hinawakan niya ang magkabilang hita ng dalaga at ipinulupot iyon sa kanyang bewang. A soft, yet satisfied man escaped from Marian's mouth when she felt Marcus hardened six on her. Marahang inilapag ni Marcus ang dalaga sa lupa. They pulled out the kiss and that's when Marcus tested her soft and delicate mound. Ay! Punished me, mahal. Humahalinghing usal ito. At dinadama ang ginagawa ng binata sa kanyang dibdib. Marcus gentle bit her pasas, that drive Marian crazier. Habang pinagkakaabalahan ng bibig ng binata ang kanyang dibdib, ang mga kamay naman nito ay gumapang papunta sa loob ng kanyang pantalon. Oh good. Uwal nito nang maramdaman niya ang daliri ng binata sa kanyang kasalanan. Being gentle is not part of his existence, Marian. So deal with it, T. Usal nito at walang sabi-sabing ipinasok ang kanyang dalawang at liri sa perlas ng silangan ni Marian. Tumirik ang mga mata ng dalaga dahil sa sensasyon na idinudulot nito sa kanyang katawan. Marcus shook her nape while thrusting his fingers inside her. Faster, mahal. I'm about to see, anunsyo niya sa binata. Agad iyong ginawa ni Marcus at binilisan ang kanyang paggalaw. At ilang sandali nga lang ay naramdaman na ni Marian ang kanyang org at smo. Mabilis ang ginawang paggalaw ng binata at dali-dali nitong hinubad ang pantalon ni Marian. I'm not done yet. Bulong nito sa tenga ng dalaga. She haven't recovered from the pleasure, yet Marcus was in hurry at ipinasok ang kanyang pagkalalaki. Fuck you. Mag-warning ka naman mahal, kawawa na naman ang puto bongbong ko. Bulyaw ni Marian sa binata. He just logged and started thrusting inside her. You can't forget about this, in your whole life, mahal. You will remember the way anaconda, pumping inside you. Usan nito. Biglang bumilis ang paggalaw ng binata dahilan para mapaliyad ang katawan ni Marian. Maliban sa malakas na ulan ay tunog lang ng nagsasalpukan nilang katawan ang gumagawa ng ingay. Oh, mahal. I like that. Nahihirap ang usal ng babae habang umuungol. Marcus played with her he asked habang ang suma nito ay abala sa paglabas-pasok sa lagusan ni Marian. Then, mahal. Beat me if you want, I don't mind you marking me. Utos nito sa dalaga. Marian pulled Draven for a kiss. They're doing the French kiss. Naputol ang kanilang halikan nang maramdaman ni Marian na malapit na siyang labasan. Marcus put both of her legs in his shoulders and deepened his TSV and made her movements fast than his normal speed. Oday, mahal.
Faster. I'm about to come. Marian said. At ginawa nga iyon ko, Marcus. Hinawakan niya ang pisngi ni Marian at hinarap iyon sa kanya. He stares at her while moving his anaconda in and out on her chest. We're still gonna do this when we get home. Saad ng binata. Bayes. Sayes. I'm almost there, Give. Napahiyaw si Marian ng tuluyang nang pumutok mainit niyang katas. Lupaypay ang kanyang katawan at pilit na ibinabalik ang normal na paghinga. Punishment and pleasure at the same time. Usal nito at nakatingin sa binata habang nilalabas nito ang kanyang katas sa loob ng dalaga. More pamahal, I'm all yours, wika ni Marian. Draven smirk at her. Maybe next time, mahal. Sagot nito at muling inangkin ang labi ng dalaga. Matapos ang kanilang pag-iisa ay muli silang nakiramdam sa paligid. Nang mapansin nila na wala na, mabilis na umalis sila sa loob ng kuweba at doon ay bumalik sila sa kanilang kubo. At walang sawang inangkin ng paulit-ulit ang isa't isa. Dahil sa nangyari sa misyon namin na muntikan na kaming mahuli. Nagsagawa ng agarang pagsugod si Boss Kiray para matapos ng maaga ang aming misyon ni Marcus. Sa pakikipagtulungan ng AFIS Interpol ay nagsagawa ng isang pagsugod para mailigtas ang mga biktima ng human trafficking at mga bata na magbebenta ng body organs sa ibang bansa. Batay sa aming source, tamang-tama na andun niya ang pinuno ng sindikato na si Walter Moret, kaya ngayong araw din pinlano ang pagsugod sa mga sindikato. Sana sa pagkakataong ito mailigtas at makita ko ang kakambal ko na matagal na naming hinahanap. Bilisan mo, Marcus. Huwag kang mabagal. Inis na asik ko sa kanya. Gusto kong makarating agad sa lugar, sa ilang beses na pumunta ako sa isang misyon ay ngayon ko lang naramdaman ang ganito. Na para bang kailangan kong bilisan bago pa mahuli ang lahat. Bakit ka ba nagmamadali, mahal? Hindi ka naman ganyan. Pagmamaktol nito. Imbes na pansinin ay dinedma ko na lang siya at mas binilisan ang bawat paghakbang ko para unahan siya. Black. Can you hear me? Rinig kong boses mula sa earpods ko. Agad kong hinawakan iyon at bahagyang pinindot ang maliit na boto nito para makipag-usap ako. Yes. Tipid kong sagot. Malapit nang makarating ang SB at Intel ng grupo, dapat ay mauna kayong dalawa ni Marcus. Focus on the mission, Black. Saad nito. Umiling lang ako at muling pinindot ang maliit na boton para kunya marinig ang magiging sagot ko. Marian. Muling pagtawag sa akin ni Marcus. Padabog ko itong nilingon at pinaningkita ng mata. Will you stick up? May mission tayo kaya wag mong dalhin sa trabaho iyang kalokohan mo. Malamig kong saad. Bumuntong hininga lang ito at bahagyang yumuko kaya muli ko siyang tinalikuran. Kalalaki tao, ang ingay-ingay. Mahinang saad ko. Lumipas ang mahigit 40 minuto ay narating na namin ang lokasyon na ibinigay ng Intel. Nakita kong may lalaking nakatayo sa di kalayuan kaya agad akong nagtago sa damuhan. Lumingon ako sa gawin ni Marcos at ganun din ang ginawa niya. Nang mahagilap nito ang tingin ko ay nagtitigan kami saglit at sinenyasan siyang umikot sa kabilang pwesto. Tumango naman ito ay maingat na gumalaw. Inalis ko ang baril na nakasabit sa katawan ko at dahan-dahan iyong inilapag sa damuhan. Inilabas ko ang maliit kong itsilyo at nagtungo sa kabilang direksyon para hindi ako mapansin ng lalaking bantay. Walang ingay akong gumalaw hanggang sa tuluyan kong mahawakan ang liig nito at diretsyong isin at ksak doon ang hawak kong patalim. Latch 3. Utas kong saad ng matalsikan ng dugo ang mukha ko. Dali-dali kong hinila ang katawan ng lalaki at itinago iyon para hindi makita ng iba. Hey, bakit hindi ka sumasagot? Biglang sulpot ni Marcos sa harapan ko. Inirapan ko lang ito at nilagpasan. Mamaya ka sakin, patitirikin ko ulit yung mga mata mo. Pagbabanta nito pero hindi ko na pinansin. Bagkus ay nagpatuloy ako sa paglalakad at maya-maya lang ay bigla naming nakasalubong ang grupo ng AB at Intels ng organization. Ang bilis niyo naman. Saad ng isang babae. Nag-flex lang ako ng muscles ko at minisyan ito. You, come with me. Saad ko sa babaeng Intel. Narinig ko naman ang pag-angal ni Marcos, pero sinamaan ko lang ito ng tingin kaya wala siyang nagawa. Ang aga pa, pero under na. Rinig kong pang-aasar ng kasama ko.
Iginalaw ko lang ng bahagya ang ulo ko at dahan-dahang inangat ang aking kamay. Someone's coming. I warned her. Agad itong tumango at nagtago sa malaking pader at ginawa ko din iyon. Habang hinihintay naming sumipot ang kung sino ay nagtitigan lang kaming dalawa. Ipinakita ko sa kanya ang 5 daliri ko para sabay kaming magbilay. 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos ng pagbilang ay sabay kaming gumalaw at sinasalubong ang 3 lalaki na papunta sa gawin namin. Everything was so fast, basta ang alam ko lang ay itinarget ko ang kutsilyo ko sa lalaki at tumama iyon sa kanyang lalamunan habang ang isa naman ay kasalukuyan pa rin akong pinapaulanan ng suntok. ACA. A cursed when felt a hit on my stomach. Mas lalong uminit ang ulo ko kaya patakbo ko itong nilapitan. Malakas kong sinipa ang tiyan nito pagkatapos ay umikot ako papunta sa kanyang likuran at sinipa ang kanyang tuhod kaya napaluhod siya. Agad kong ginamit ang pagkakataong iyon para mapabagsak siya sa sahig pagkatapos ay ipinulupot ko ang magkabilang hita ko sa liig nito at mariing hinawakan ang kanyang kamay para mailok siya. Nanlaban pa ito kaya inipon ko ang lakas ko at mas idiniin ang hita ko doon. Narinig ko ang pagtunog ng buto nito at unti-unti na itong hindi gumalaw. Natagalan ka ata? Nakangising tanong ng Intel. Malakas siya. Tumatawang sagot ko. Inabot niya sa akin ang aking gi at reel at tinanggap ko naman iyon pagkatapos ay nagpatuloy kami sa paglalakad. Saan ba nakalagay lahat ng nakidnap? Tanong ko sa kasama ko. Basement. Mahinang sagot niya. Natigilan kaming dalawa nang marinig namin ang putok ng mga baril. Padabog kong tinanggal ang earpods ko at nagsimulang tumakbo. Kailangan nating mahanap ang basement para makaalis tayo sa lugar na to. Saad ko habang tumatakbo. Sa ilang minuto ay huminto kami sa harap ng isang malaking pintuan. Dito. Tanong ko. Tumango siya at agad kong nilapitan ang pintuan. Ganun na lang ang pagkairita ko nang makita kong nakalock iyon at kailangan ng passcode. Patangin at naman Inis na saad ko. Bahagya ko pa itong sinipa bago kinuha ang malaking B at reel ko at pinang B at T at reel iyon. Guminhawa ang pakiramdam ko nang bumukas iyon kaya agad kaming pumasok. Bumangad sa amin ang mukha ng mga bata na naghihintay ng saklolo. Inikot ko ang aking paningin at kusa akong natigilan nang may makita ako. At ganun din ito sa akin, nagkatitigan kaming dalawa. Naging emosyonal ako at hindi napigilan ang sarili kong takbuhin ang distansya naming dalawa at niyakap siya ng mahigpit. I've been looking for you. Umiiyak kong usal habang yakap-yakap ito. Sino po kayo? Bakit kamukha kita? Tanong sa akin ni Marie. Kasabay ng isang luha na kumawala sa kanya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko habang sumusugod kami sa kuta ng mga sindikato. Kinakabahan, natatakot at may excite ako. Hindi ko maiwasan na ibuhos sa kalaban ang kaba na nararamdaman ko. Habang hinahalughog ko ang lahat ng silid sa basement, patindi ng patindi ang kaba na nararamdaman ko. Lalo na nang hindi ko pa makita ang kapatid ko. Hanggang sa ang kahuli-hulihang pinto na nakalock ay madalian kong binuksan. Ganoon na lang ang gulat ko nang tumambad sa akin ang mga bata at ilang kababaihan na umiiyak at takot na takot halata sa mukha nila ang labis na panginginig at pagkatakot. Hanggang sa inikot ko ang panangin ko sa mga kababaihan, hinahanap ko ang tao na matagal ko nang nais na makita. Nagunahan tumulo ang luha ko nang makita ko ang aking hinahanap kay tagal kong hinintay muli siyang makita. Halos mawalan na kami ng pag-asa ni Dad na muli siyang makita, pero ngayon abot kamay ko na siya. Marie, tanging usal ko. I've been looking for you, umiiyak kong usal habang yakap-yakap ko siya. Titig na titig siya sa akin na naguguluhan, pero nakita ko na naluluhan na din siya dahil ramdam ko na nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman ko dahil iisa lang ang aming mga pinanggalingan. Sino po kayo? Bakit kamukha kita? Mga tanong ni Marie na umiiyak na din. Marie, ako ang kakambal mo, ako si Marian de la Riva. Ang tagal ka naming hinanap ni Dad, walang araw na nawala ka sa isipan namin at ang tanging hiling namin ay matagpuan at muli kang makita. Umiiyak ko pa ding sagot sa kanya. Hindi Marie ang pangalan ko, Isabel Grace Garcia Ayan ang pangalan ko, hindi Marie. Wika niyang gulong-gulo sa sinabi ko.
Maharimar de la Riva, ayan ang totoo mong pangalan. Marie ang tawag ni mommy at daddy sa'yo noong baby pa tayo bago ka nakawin sa amin ng isang kasambahay natin. Hindi mo ba nararamdaman na kapatid mo ko? Magkawangis ang ating mukha. Miss na kita, Marie. Paliwanag ko sa kanya. Kaya pala kahit kailan hindi ko naramdaman na anak ako nila nanay at tatay. Kaya pala kahit minsan hindi ko naramdaman na mahal nila ako. Kaya pala iba ang trato nila sa akin kumpara sa mga kapatid ko. Kaya pala nagawa nila ako ibenta kay Wilson Chua, ngayon alam ko na hindi pala nila ako tunay na kapamilya. Kaya pala, mga sagot ni Marie na nagbigay sa akin ng matinding galit para sa mga kumuha sa kanya. Kami ang totoong pamilya mo, Marie, kahit kailan hindi ka na mag-iisa, kahit kailan hindi mo na kailangan mahalin. Dahil mahal na mahal ka namin ni Dad. Mahal na mahal kita, Marie, ngayon andito ka na, kumpleto na tayo. Tama na ang pag-iisip, ang importante bumalik ka na. Muli kong ani sa kanya. Niyakap ako ng mahigpit ni Marie na tila kumukuha ng lakas sa mga bisig ko. Hilam na hilam ng mga luha ang kanyang mukha. Nakita ko ang mga paghihirap ng kalooban niya sa natuklasan niya mula sa akin. Panigurado na matutuwa si Dad oras na makita niya si Marie. Pupunan namin lahat ng pag-aaruga at pagmamahal na pinagkait sa kanya. Nakita ko si Marcus na pumasok sa pintuan na humahangos kasama ang mga kasamahan ko sa Hilarious Flower Organization. Nakita ko ang gulat sa mga mukha nila nang makita nila ang kambal ko na matagal na naming hinahanap. Bukod doon, hindi lingid sa kaalaman nila na kaya ako sumali sa Hilarious Flower Organization ay para makita ang kapatid ko. Mahal, okay ka lang ba? Wala ka bang tama? Tanong ni Marcos sa akin na inikot pa ang katawan ko kung may sugat o tama ako dahil sa engkwentro kanina. May tama, mahal, may tama ka, mamaya sa akin nakakainis ka. Talagang dito mo pa ginawa yan sa harap ng kapatid ko at kasamahan ko, nakakahiya. Sagot ko sa kanya na naiinis. Tawa naman ng tawa ang kakambal ko at mga kasamahan ko dahil sa ginawa ni Marcos. Si Marcos naman ay kakamot-kamot ng ulo dahil siya naman ngayon ang tampulan ng tukso ng mga kasamahan niya. Muli kong niyakap ang kapatid ko para maramdaman niya kung gaano ko siya kamiss at gaano ako nangulila sa kanya. Nakita ko naman ang pagganti ng yakap niya at ngiti niya sa akin. Habang palabas na kami sa hideout ni Wilson Chua ay nag-uusap kami ni Marie. Tawa ng tawa ang kakambal ko habang naririnig niya ang tampulan ng tukso sa mga kasamahan ni Marcos. Marian, ang bait ng boyfriend mo at saka mukhang mahal ka niya. Parehas kayo ng trabaho. Hindi ka ba nag-aalala na baka ikapahamak mo yung ginagawa mo? Tanong sa akin ni Marie. Sanayan lang, hindi naman mabait yang si Marcos, masyado ka mong maloko, pero kahit ganyan yan, mahal na mahal ko yan. Saka sumali ako sa organization dahil sa'yo, Marie, para mahanap kita at hindi naman ako nabigo nakita kita. Sana wag mo mabanggit kay Dad ang trabaho namin ni Marcos. Ang alam ni Dad, isang simpleng negosyante lang si Marcos. Bukod doon, wala din alam si Dad na sumali ako sa organization. Paliwanag ko sa kanya. Sige, Marian, makakaasa ka. Sana magkaroon din ako ng boyfriend na kagaya ni Marcos. Yung tipong handa ako ipagtanggol sa lahat ng oras. Katulad mo, bihira lang sa babae makatagpo ng lalaki na mamahalin ka at hindi ka lolokohin. Ani ni Marie. May boyfriend ka na ba, Marie? Tanong ko sa kanya. Dati, pero niloko lang ako. Tanga daw kasi ako at walang pinag-aralan kaya iniwan niya ako. Okay lang naman sa akin, baka hindi lang kami para sa isa't isa, malay mo, Marian. Malapit ko na din makilala yung taong handa akong tanggapin sa kabila ng kalagayan ko. Wika muli ni Marie. Hinawakan ko ang kanyang kamay na pinahihiwatig na okay lang yan, andito kami. Isang masayang mukha ang ibinigay niya sa akin. Masaya ako na nakita ko na ang kapatid ko at ngayong kasama ko na siya, wala nang pwedeng maghiwalay sa amin. Pupunan namin nila Dad ang lahat ng mga pagkukulang ni Marie. Lahat ng hindi niya naranasan ay ipaparanas namin ni Dad. Wala nang pwede manliit sa kambal ko dahil ako mismo ang magtatanggol sa kanya at proprotekta sa mga taong hiilahin siya pababa at sasaktan. Sakay kami ni Marie ng chopper na maghahatid sa amin sa Maynila. Natapos na ang misyon namin sa Candelaria, Quezon, kaya heto at uwi na kami. Excited akong makita ang magiging reaksyon ni Dad at ni Mommy Nora kapag nakita nila ang kakambal ko na matagal na din nilang inaasam na makita. Napansin ko na tuwang-tuwa ang kapatid ko nang maksakay kami sa chopper.
Napansin ko na parang madaming hindi alam gawin ang kapatid ko at bukod doon inosente siya sa lahat ng bagay. Mukhang hindi nito na-enjoy ang kanyang kabataan at pati pag-aaral ay pinagkait sa kanya ng mga kumuha sa kanya. Madami kasi siyang hindi maintindihan sa mga sinasabi ko, kahit simple English ay hindi niya maunawaan. Nakatingin lang siya sa akin na pilit iniintindi ang mga sinasabi ko. Kaya matinding awa ang nararamdaman ko sa kapatid ko. Kung kapiling sana namin siya, hindi niya mararansan, maloko at lokohin, hindi siya magiging mangmang tulad ng nakikita ko ngayon sa kanya. Alam ko na matutuwa si Dad pag nakita siya, at alam ko din na matinding awa din ang mararamdaman niya kapag nakita niya si Marie. Haplos ko ang mahaba at magaspang na buhok ng kapatid ko habang natutulog. Pinagmasdan ko ang kamay niya na magaspang at alam kong matinding trabaho din ang mga pinagdaanan. Kitang-kita ang pagkakaiba namin dalawa kahit na kami ay magkamukha. Natutuwa pa din ako sa kabila ng nangyari kay Marie ay nanatiling positibo ang pananaw niya sa buhay. Gagawin namin lahat para maging maayos ang buhay niya at maging maganda ang kalagayan niya. Isang bagong Harimar de la Riva. Matapang, edukada, at higit sa lahat matalino yung wala nang pwedeng umapi at tumapak sa kanyang pagkatao. Pagkababa ng chopper na sinakyan namin inalalayan ako ni Marcus para bumabaga noon din si Marie. Bumaba kami sa training field ng FB, kasama ang mga chopper na sakay ang mga kasamahan ni Marcus. Mahal, diretso na ba tayo sa inyo? Tinawagan mo na ba sila Daddy at Mommy? Tanong sa akin ni Marcus. Hindi na mahal, sorpresahin ko sila, gusto ko makita kung ano magiging reaksyon ni Dad pag nakita niya si Marie. Sagot ko kay Marcus. Matapos namin mag-usap ni Marcos ay umalis siya para kunin ang kotse ng kaibigan niya na si Zach Collins sa parking area. Nagulat ako, isa plang direktor ng FBI ang isang Zach Collins na kaibigan niya. Hiniram lang ni Marcos ang kotse nito para maihatid kami sa bahay. Ibabalik na lang ni Marcos oras na maihatid kami, mabuti na lang at pumayag ito at hindi na kami mahiraman maghanap ng sasakyan. Habang lulan kami ng sasakyan na mahahatid sa amin sa bahay, ramdam ko ang panlalamig ang kamay ni Marie. Alam ko na matinding kaba ang nararamdaman niya dahil haharap siya sa pamilya na matagal na siyang hinihintay at nais na makasama. Marian, okay lang ba sa kanila na makita ako? Baka saktan din nila ako. Wika ni Marie sa akin. Naman matagal ka nang hinihintay sa bahay natin, Marie, panigurado matutuwa sila, lalo na si Mommy Nora. Hindi man natin siya totoong mommy pero anak ang turing niya sa akin. Saka alam ko magiging masaya ka dun kasi andoon yung hambog na pinuno ng impyerno, si Helios Drake, anak ni Mommy Nora, pero mabait yun si Kuya, masarap kasama, ganoon lang kami mga saran, paliwanag ko kay Marie. Nang makarating kami sa tapat ng mansyon, ako ang unang bumaba at pumasok sa bahay. Sinabi ko kay Marcus na samahan muna si Marie para sa gagawin kong sorpresa kanila Dad. Hindi nila alam na uwi na kami ni Marcos, ang alam nila isang buwan kami mamalagi sa Quezon, pero heto isang linggo lang kami nanatili doon dahil tinapos din agad ang misyon namin. Alam ko na kumpleto sila ngayon sa bahay, dahil weekend ngayon at bukod doon walang pasok si Drake at si Dad, dahan-dahan akong humakbang papasok para silipin sila kung ano ang ginawa nila sa dining. Nakita ko sila na sabay-sabay silang kumakain habang nagkwekwentuhan tungkol sa negosyo nang bigla akong sumulpot mula sa likuran nila. Daddy G. Sigaw ko na nagpagulat sa kanila, maging si Daddy ay nagulat at si Mommy Nora. Hindi ko akalain na napasobra ata ang panggulat ko, kaya ganoon na lang ang lapit ni Mommy sa akin, kasabay ng isang kurot sa singit. Sus Mariosep, kang bibata ka. Akala ko kung ano ang nangyari, bigyan mo pa ako ng sakit sa puso. Wika ni Mommy na hawak pa ang dibdib niya dahil sa pagkagulat. I'm sorry Mommy, surprise ko lang sana kayo, kaso hindi ko alam na magugulat pala kayo ng husto. Ani ko, Yosay Mommy. Akala ko ba isang buwan kayo sa Quezon, asan ang boyfriend mo, hindi ba kasama mo yun? Tanong ni Dad sa akin. Nakakatampo ka naman Daddy, si Marcos talaga, hinanap mo ako kaya anak mo, andoon po siya sa kotse, may kinukuha lang. Maaga po kasi natapos yung inasikaso niya, kaya umuwi na po kami. Sagot ko kay Daddy. Yes, the way Daddy is by surprised po ako sa inyo. Muli kong ani sa kanila. Don't tell me yan, buntis ka na, ang tulis talaga ni Bayaw, ang bilis. Natatawang biro ni Drake sa akin. Sira ulo, san mo naman nakalap yung chismis na yan? Tugon ko kay Drake.
Ilang sandali pa ang lumipas nang may makita ko si Marcos at Marie na papasok na sa loob kaya kinuha ko na ang atensyon nilang lahat. Daddy, Mommy, Drake, pinakikilala ko sa inyo ang nag-iisa kong kakambal. Kakambal ko na kailanman hindi nawala sa isip at puso natin, guys. Dininig na ng Diyos ang ating panalangin. Pansin ko pa din na naguguluhan sila sa aking sinasabi kaya pinagtuloy ko na lang. Daddy, meet my twin sister and your long-lost daughter Marimar de la Riva. Wika ko kay Daddy. Yung mukha nila Daddy pagkatapos ko sabihin ang totoo ay pagkagulat at pagyak ang naging resulta. Pagpasok pa lang ni Marimar panay na ang titig ni Daddy kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Paglapit ni Marimar kay Daddy ay agad din huminto ang luha ni Dad at mabilis na lumapit kay Marie pagkatapos niyang yakapin. Anak, ikaw nga si Marimar, anak. Dad, habang yakap si Marie na umiiyak, iniwang usa ni Dad habang yakap si Marie na umiiyak. Masaya ako para sa pamilya ng mahal ko dahil nakita na nila si Marie. Alam ko na matagal na talaga nila itong hinahanap dahil sa kwento ni Marian sa akin. Isa din kasi sa dahilan kung bakit siya sumapi sa organization ng Hilarious Flower Organization ay para makita ang kanyang nawawalang kakambal. Kung isipin, halos wala silang pinagkaiba sa mukha ng kanyang kakambal. Kung sabay siguro silang lumaki, maaring malito pa sa kanila ang makakakita kung sino si Marian o si Marie sa kanila. Pero si Marie, malaki ang pagkakaiba nila ni Marian, lalo na sa pananalita at kilos. Ganoon pa man, alam ko na mababago niya yon sa tulong ng pamilya niya, lalo na ni Marian. Pagkahatid ko sa kanila kanina ay hindi na ako nagtagal at nagpaalam na ako agad sa kanila dahil gusto ko din na makapagbonding sila dahil sa tagal nila hindi nakasama si Marie. Nagpaalam ako kay Marian na sa susunod na araw na lang kami magkita at may ilang bagay din akong asikasuhin. Gaya ng sabi ko, matapos lang ang misyon namin ay magreretiro na ako sa pagiging agent ko. Magstay na ako dito sa Pilipinas for good. Panahon na din siguro na bigyan ko ng panahon ang sarili ko at bumuo ng pamilya sa piling ng taong mahal ko. Mahal na mahal ko si Marian, hindi ito tulad ng naramdaman ko kay Madel. Sa bawat araw na kasama ko si Marian, patindi ng patindi ang nararamdaman ko para sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Pagkarating ko sa NG, dumiretso agad ako sa opisina ni Zach at ibinigay ang susi sa kanya. Tuwing nakikita ko siya ay naawa ako sa kanya. Kung hindi lang ako nangako kay Jonalyn, baka nasabi ko na ang kalagayan ng asawa niya. Mag-isa ngayon, tinataguyod ng kaibigan ko ang kanyang triplets sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay. Paminsan-minsan ay dinadala sa bahay ng kaibigan kong si Johan para makalaro ng mga pamangkin nito. Jude! Kamusta kayo ng mga bata? Dito muna ako patambay, wala ka naman sigurong gagawing importante. Tanong ko kay Zach. Okay lang ako pre, yung mga bata hiniram nila Belle para daw may kalaro si Cassie, lagi kasi hinahanap yung mga anak ko. Pinagbigyan na ni Belle, balita ko kasi ay buntis na naman ito sa pangalawang anak nila ni Casper, kesa ma-stress daw kay Cassie, sabi ni Casper, ay hiramin na lang daw ang mga bata para may kalaro si Cassie, kaya pinapunta ko doon. Sagot ni Zach. Maganda nga na nandoon ang mga bata para kahit papaano malibang sila at hindi nila masyado maisip ang kanilang ina. Sana bumalik na si Jonalyn at sa pagbabalik niya sana okay na ang lahat. Ani ko kay Zach. Anong ibig mong sabihin pre, may alam ka ba? Tanong muli ni Zach sa akin. Isa lang masasabi ko dude, maging matatag ka, may rason si Jonalyn kung bakit hindi niyo siya kasama. Wala ako sa posisyon para sabihin sa'yo, nangako ako sa kanya, pero dahil kaibigan kita at ayoko mangapa, kayon lang ang kaya kong ibigay sa ngayon. Hayaan mo sa pagbabalik ni Jonalyn siya ang magpaliwanag sa'yo. Sagot ko muli kay Zach. Naintindihan ko pre, pero hanggang kailan naman, lumalaki na ang mga bata, kaya niya palang tiisin ang mga anak namin na hindi sila makita. Pagtatampo ni Zach. Kung alam mo lang dude, mahirap din ang naging desisyon niya pero kailangan niyang gawin. Mahal na mahal niya kayo kaya niya ginawa ito. Kung nasasaktan kayo, mas triple ang sakit na nararamdaman niya dahil isa siyang ina pero tiniis niya para sa kaligtasan niyo. Paliwanag ko kay Zach. Nasa panganib ba ang mahal ko Marcus, umamin ka nga sa akin, bakit pakiramdam ko ang dami mong alam ano ba talaga nangyayari sa asawa ko? Kaya ko naman siya protektahan, bakit kailangan niya pang umalis? May diin sa bawat kataga na binitawan ni Zach. Hanggang dyan lang ang pwede kong sabihin dude, gaya ng sinabi ko sa'yo, nangako ako sa kanya. Siya lang ang makakapagpaliwanag ng lahat. Ang akin lang lagi mong bantayan ang mga anak mo at lagi kang aware sa paligid mo.
Wika ko kay Zach bago magpaalam na alis na. Gustuhin ko man sabihin sa kanya ang lahat pero alam ko na hindi yun makakabuti, baka humadlang pa siya sa mga plano ni Jonalyn. Nagsabi lang ako ng ilang bagay para sa ikakapanatag ng loob niya na nasa maayos ang asawa niya. Pagka-uwi ko sa aking kondo mabilis akong naglinis ng katawan ko. Galing kami sa matinding bakbakan pero heto inuna ko pang makipagsismisan kay Zach natatawa na lang ako mukhang nahawa na ata ako kay Johan sa pagiging tsismoso. Napapailig na usal ko sa sarili. Matapos kong maglinis ng katawan ay nahiga ako sa aking kama. Kinuha ko ang phone ko at tumawag sa Amerika at sinabi sa direktor namin na magreretiro na ako. Wala naman naging problema sa pag-uusap namin basta ang sabi niya lang personal daw akong magpasa ng resignation letter ko sa Amerika. Naisip kong ayain si Marian sa Amerika kung saan ako na malagi ng ilang taon, makita niya ang mga alaga kong king crab at pink salmon sa Alaska. Gusto ko maging memorable ang bakasyon namin sa Amerika. Halos 2 buwan na kaming magkarelasyon, kaya nagtataka ako, bakit wala pa din laman ang kanyang tiyan. Hindi kaya may diferensya ako. Imposibleng hindi siya mabuntis laging sagad at baon na baon ang ginagawa ko tuwing lalabasan ako para walang masayang. Sinasadya ko talagang mabuntis siya para tumigil na siya sa pagiging agent niya at para bumuo na kami ng pamilya na pangarap ko. Sa kakaisip ko sa mahal ko ay hindi tuloy ako makatulog parang nasanay na ako na lagi siyang katabi at kayakap matulog. Pagkatapos ng mainit na salubungan ng aking suman at kanyang puto-bongbong. Mukha na naman akong sira sa naiisip ko tuwing naalala ko na lagi niyang sinasabi na lamog na naman ang kanyang puto-bongbong panay reklamo ng mahal ko pero kapag niromansa ko naman panay halinghing at ungol naman. Minsan pa nagagalit kapag nabibitin. Narinig ko na nagring ang cellphone ko, tumatawag sa akin si Marian, kaya sinagot ko. Mahal, asan ka? Tanong sa akin ni Marian. Sa kondo ko mahal sa Makati. Bakit mo natanong? Tanong ko din sa kanya. Andito ako sa pinto ng kondo mo buksan mo mahal, nangangawit na ako, reklamo ng mahal ko. Mabilis kong pinatay ang tawag niya at dali-daling binuksan ang pinto ng kondo ko. Nagulat ako nang makita ko siya, ang alam ko magbobonding silang magkapatid kaya hindi ko na siya inistorbo. Mahal, akala ko ba bonding niyo ngayon dahil nahanap na si Marie, bakit andito ka? Tanong ko sa kanya. Mahal, namimiss ko yung amoy mo, hinahanap ko kanina pa ako, hindi mapakali. Mahal, dito ako matutulog. Paglalambing sa akin ni Marian. Nagulat na lang ako nang pumasok siya sa kwarto ko at nguhubad ng damit at natungo sa banyo. Anak! Anak! Ikaw nga si Marimar ko. Patawad anak hindi ka namin nakita agad, pero alam ng Diyos kung gaano ka namin hinanap ng mommy mo. Kung san-san kami nakarating makita ka lang anak. Patawarin mo si daddy kung sa tingin mo na pinabayaan ka namin. Umiiyak na wika ni daddy kay Marie. Kayo po ang tunay kong ama? Totoo po ba ang narinig ko na kayo ang ama ko? Ang saya-saya ko po, kahit kailan hindi ko naramdaman ang mayakap ng isang ama. Hindi ko po alam ang pakiramdam, pero ngayon ang saya po ng puso ko na nayakap ko ang ama ko. Ganito po pala ang pakiramdam, napakasarap mayakap ng isang ama. Tanong ni Marie kay Dad. Marie, siya ang ama natin na matagal na nangulila sa'yo sa mahabang panahon. Mahal na mahal ka namin Marie, kung nakikita lang tayo ni Mommy I'm sure matutuwa yun dahil kasama ka namin. Umiiyak ko ding wika kay Dad at Marie at nakiyakap na din ako. Sama ako sa yakapan sweetheart. Ipakilala mo naman ako sa anak mo, ang dayan yun yan gusto din namin makilala si Marie. Lumuluhang wika naman ni Mommy Nora. Anak! Marie, siya ang Mommy Nora mo, siya ang nag-alaga sa amin ng kapatid mo nang mawala ang iyong ina. Matagal ka na din niyang inasam na makita anak. Salamat sa Diyos at ibinigay niya na sa akin ang matagal kong hinihiling magandang regalo ito para sa nalalapit kong kaarawan. Ani ni Daddy. Ang drama niyo ng 4 baka naman pwede niyo na ako ipakilala sa kapatid ko. Yes, the way Marie, I'm your Kuya Pogi Drake, ang magiging tagapagtanggol mo sa lahat ang mang-aapi sa'yo. Singit ni Drake na nagpatawa sa amin. Salamat sa inyo, Daddy. Marian, pwede ko din po ba kayong tawagin na Mommy at Kuya? Tanong Marie kay Mommy at Drake. Naman Hija, isang pamilya tayo, salamat sa Diyos at makakasama ka na namin, lalo na ang kambal at ng daddy mo. Wika ni Mommy kasabay ng isang yakap ng isang ina. Okay guys. Group hug. Wika naman ni Drake.
Naging masaya ang pagtatagpo ni Marie at nila Daddy. Sa sobrang saya nila Daddy at Mommy ay inaya nila si Marie na mag-shopping para sa mga kailangan nito. Sasama sana ako sa kanila pero biglang sumama ang pakiramdam ko. Kaya sinabi ko na lang na hindi maganda ang pakiramdam ko, kaysa pilitin nila ako. Sumama na lang si Dreke sa kanila para may taga-bitbit ng mga bibilhin nila kay Marie. Pag-akyat ko sa kwarto ko ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo na hindi ko maipaliwanag, naisip ko baka napagod ako kanina. Minabuti ko na lang na maligo at magpahinga baka sakali paggising ko ay mawala na ang sama ng pakiramdam ko. Nang makaligo na ako ay natulog na ako dahil habang tumatagal lalo ko nararamdaman ang pagkalula. Ipinikit ko ang mata ko at tuluyan na kinain ng dilim ang aking kamalayan. Nang magising ako hapon na at magdidilim na nakaramdam ako na parang hinahalukay ang sikmura ko kaya mabilis akong pumunta sa banyo para sumuka pero kahit isa wala ako mailabas tanging laway lang nilalabas ko. Hapong-hapo ako sa pagsusuka na walang mailabas. Muli akong nahiga sa kama dahil pakiramdam ko ay tutumba ako dahil sa matinding hilo na nararamdaman ko. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Baka may sakit na ako. Kailangan ko na atang magpa-check up, hindi ako pwede magkasakit kakadating pa lang ni Marie. Nang umige na ang pakiramdam ko ay naligo ako at nagbihis ng isang bestida na bulaklakin ang ganda ng tela nito na hapit sa makurba kong katawan na pasarap isuot ang lambot. Regalo ito sa akin ni Marcus na hindi ko pa nasusuot nung first month sari namin kaya ngayon ko lang naisipan isuot. Pagbaba ko sa hagdan nakita ko sila Mommy at Daddy nakakadating lang. Napansin ko na nakatitig si Mommy sa akin. Kaya umiti ako sa kanya. Yan okay ka lang ba? Bakit namumutla ka? Tanong sa akin ni Mommy. Hindi ko alam Mommy paggising ko suka ako ng suka, wala naman po akong sinusuka saka nahihilo po ako. Sagot ko kay Mommy. Esli. Buntis ka yan, magiging lola na ako, sweetheart magiging lolo ka na. Tili ni Mommy kasabay ng pagtalo na excited na excited. Mommy ano ba kayo, baka may nakain lang ako na hindi ako natunawan. Huwag po kayong ganyan baka hindi po totoo. Ani ko kay Mommy. Matapos ko magpaalam kay Mommy at Daddy sinilip ko muna si Marie sa kwarto niya at nagpaalam na pupunta ako kay Marcus. Bukas na lang kami magbonding. Bigla ko na-miss si Marcus parang gusto ko sumiksik sa katawan niya at amoy-amuyin ang kilikili niya. Habang nasa biyahe ako naisip ko ang sinabi ni Mommy na baka buntis ako. Isang ngiti ang napaskil sa aking labi dahil kung totoo man magiging pamilya na kami ni Marcus. Pagkarating ko sa kondo niya saka ko naisip tawagan ito, baka mamaya hindi pala siya dito umuwi. Mahal asan ka? Tanong ko sa kanya sa pagkatapos kong ideal ang numero niya para tawagan. Andito sa kondo ko sa Makati mahal. Sagot niya sa akin. Buksan mo ang pinto mahal andito ako sa labas. Ani ko sa kanya. Pagbukas ni Marcus ng pinto ay dumiretso ako sa banyo para maligo. Init na init ang pakiramdam ko kahit nakakaligo ko lang bago umalis. Hinubad ko lahat ng saplot ko sa katawan at naligo sa banyo. Habang naliligo ako may isang pares na kamay ang yumapos sa hubad kong katawan ko. Nakita ko si Marcus na iyayakap-yakap ako mula sa likuran. Humarap ako sa kanya at niyakap ko siya siniksik ko ang mukha ko sa kanyang kilikili. Takang-taka naman siya sa ginawa ko. Anong gagawin ko gusto ko tumambay sa kilikili niya ang bango kasi. Nakikiliti ako sa mga balahibo nito na tumutusok sa mukha ko. Mahal okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Marcus. Namimiss ko ang amoy mo mahal, ganito muna tayo. Sagot ko sa kanya. Matagal kaming nasa ganoong posisyon bago ko siya tiningnan. Kasabay nito ay isang mapusok na halik ang ibinigay ko sa kanya na tinugon niya naman. Mahal okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Marcus. Ganito muna tayo mahal, namimiss ko ang amoy mo mahal, hindi ko alam kung bakit. Sagot ko sa kanya. Matapos ko siyang yakapin at amuyin ang kanyang katawan na isinisik ko ang mukha ko sa kanyang kilikili, kumalas ako ng yakap sa kanya at pinakatitigan ko ang kanyang mukha na nakangiti. Tunay na napakagwapo ng mahal ko mula sa kanyang makakapal na kilay, matangos na ilong at mapupulang labi na kaisarap hagkan. Isang mapusok na halik ang ginawad ko sa kanya na tinugon niya naman agad. Habang nagpapalitan kami ng halik ay patuloy lang sa pag-agos sa katawan namin ang tubig na nagmumula sa shower.
Kasabay ng mainit na halik ay unti-unting gumapang ang kamay ng mahal ko sa lig ko, paunti-unting bumaba na may banayad na haplos na kasama. Kahit na malamig ang tubig na nagmumula sa shore, ay iba yung init naman ang hatid ng bawat haplos at hagod ng kanyang kamay sa aking katawan. Mahal, gusto kong kumain ng suman. Wika ko kay Marcos habang bumaba ang labi niya sa lig ko. Mahal naman hating gabi na wala nang mabibiling suman. Sagot ni Marcos na abala ang kamay sa pagmasahe ng kaliwa kong dibdiba. Mahal, gusto ko talaga kumain ng suman yung mahaba, mataba, at matigas na suman na mailumalabas na condensed milk. Ani ko muli kay Marcos. Napansin ko na hindi niya maintindihan ang aking sinasabi kaya kumalas ako sa kanyang pagkakayakap at umupo sa toilet, kasabay ng paghawak ko sa kanyang sandata at dahan-dahan kong hinagod ng aking kamay pababa at pataas sa kanyang sandata. Nakita ko pa kung paano mapapikit ang mahal ko ng dahan-dahan kong ilabas, masok ang kanyang alaga sa aking kamay, matapos kong nakita na nasasarapan siya dahan-dahan kong nilapit ang aking mukha kasabay ng pagdila sa butas nito. Ramdam ko ang mahigpit na hawak ni mahal sa aking ulo, dahil sa sarap na ginagawa ko. Rinig ko pa ang kanyang munting mga ungol na kumawala sa kanya dahil sa pagdila ko sa kanyang sandata. Sinunod ko ang paghagod ng dila ko sa kanyang kahabaan, sarap na sarap ako sa suman ng aking mahal, gusto ko matikman kung ano ang lasa ng kanyang condensed milk dahil sa tuwing ako ay naglalabas ay sarap na sarap siyang sairin ang bawat patak. Kaya gusto ko din subukan kung ano ang lasa nito. Ginawa ko na parang lollipop ang kanyang suman labas, masok kong hinahagod ito sa aking bibig. Sinagad ko ang kanyang kahabaan sa aking bibig, yung tipong sagad na halos mapugto ang aking hininga. Ngunit wala akong pakialam basta ang alam ko, hinahanap ko ang lasa ng kanyang suman. Pak mahal ang sarap ng bibig mo, ang init shit. Ah! Mga ungol ni Marcos na naririnig ko sa buong banyo. Pinagpatuloy ang paglabas-masok sa aking bibig ng kanyang sandata, hanggang sa tuluyan na kumawala ang kanyang masaganang condensed milk sa aking bibig. Sa sobrang dami ng kanyang milk ay umapaw pa sa aking bibig at tumutulo pa. Nasisiyahan ako sa lasa ng kanyang condensed milk na hindi ko maipaliwanag ang kakaibang lasa nito. Matapos niyang labasan ay tumapat kami muli sa shore at dahan-dahang bumaba ang mga halik niya mula sa aking leg hanggang sa aking dibdib. Kung kanina ay sagana ako sa kanyang condensed milk, ngayon naman si Marcos ay parang sanggol na naghahanap ng gatas sa akin. Sabik na sabik sa pagsipsip at pagdila sa aking korona. Mahal, sige pa. Ang sarap, Ungol ko habang abala siya sa pagdila sa aking dibdib. Muling gumala ang kamay ni Marcos sa aking katawan hanggang sa makarating ito sa aking puto bongbong, marahan niyang sinalat ito at kinapa ang aking puto bongbong hanggang sa marating niya ang bukana ng aking lagusan at ipinasok ang kanyang daliri. Napasinghap ako sa kabiglaan ngunit iba yung kiliti ang dulot nito sa akin. Isinubsob ang kanyang mukha sa aking korona dahil sa sarap ng paglabas-masok ng kanyang daliri sa aking kasalanan. Mahal, nakakabaliw ang ginagawa mo, mahal, sige pa, ayan na mahal, ganyan nga, mahal, malakas kong ungol kasabay ng pagsumpit ng aking katas. Matapos manginig ang aking hita ay pinatalikod niya ako, ang kamay ko ay nakatukod sa toilet habang nakatuwad sa kanya. Sa una ay dahan-dahan niya lang pinasok ang kanyang sandata mula sa aking likuran hanggang sa unti-unting bumilis ang kilos niya. Labis na sarap ang nararamdaman ko sa ginagawa ni Marcos, halos tumirik ang mata ko sa sarap ng kanyang pagbayo sa likuran ko, mabilis ang kanyang baon at sagad na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. Mahal, ang sikip-sikip mo pa din. Ang sarap. Nang putov bongbong mo, mahal, sakal na sakal ang suman ko. Wika ni Marcos sa kalagitnaan ng pagbaon sa likuran ko. Sige pa mahal. Bilisan mo. Shit! Malapit na ako, mahal, bilisan mo pa. Kasabay ng mahabang ungol at paglabas ng masagana kong katas na bumalot sa kanyang sandata. Ilang pagbaon at pagsagad at tuluyan na dinilabas ni Marcos ang kanyang katas sa aking loob. Kung gaano kadami ang nilabas niya sa bibig ko, mas madami pa ang nilabas niya sa aking kasalanan. Ramdam na ramdam ko ang init na namumula sa nilabas niya. Pagkatapos niya ay hinugot niya ang kanyang sandata na tumutulo pa ang katas sa pagitan ng aking hita dahil sa dami. Tangina, sino ba ang hindi mabubuntis kung ganito lagi kadami ang nilalabas nito tuwing magtatalik kami? Kausap ko sa sarili ko. Matapos namin linisin ang aming katawan.
ay mabilis ko siyang tinulak sa kama pagkatapos ay dahan-dahan akong gumapang sa kanyang ibabaw at ipinasok muli ang kanyang suman na ninigas sa aking putobongbong. Muli ako nagtaas baba sa kanya ng dahan-dahan hanggang sa bumilis na ang aking galaw, tumitirik na ang mata ko dahil sa kiliti na dulot ng paggiling ko sa kanyang ibabaw. Mahal, mahal, sige pa. Wika ni Marcus. Hindi na nakatiis si Marcos at sinabayan niya ng pagbayo mula sa ilalim ko habang gumigiling sa kanyang ibabaw. Napakapit at nagpahiyaw na ako sa kanyang ginagawa dahil natatamaan niya na ang spot kung saan kiliti ang hatid sa akin. Kagatlabi akong umuungol habang patuloy sa pagbayo si Marcos sa ilalim ko kasabay ng paggiling ko sa ibabaw. Ilang sandali lang ay malakas na ungol namin ang namayani sa silid. Pagod na pagod ang pakiramdam ko pero masaya ako at nakain ko ang gusto ko. Unti-unti ko nang ipinikit ang mata ko dahil sa matinding pagod na pinagsaluhan namin ni Mahal.